Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Calvin Quizon and this is my devotion for today, March 17. And ang topic po natin for today is alin ang tama? Katawan na may kaluluwa o kaluluwa na may katawan? So ang scripture po natin for today is Genesis chapter 2 verse 7. So basahin ko po. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So, concept daw po ng dichotomy is the theory of dichotomy teaches that human consists of two essential parts, body and spirit. The terms soul and spirit are used interchangeably in scripture, referring to the same immaterial part of a man. The soul spirit is what continues after death and is ultimately reunited with the body in the resurrection. Unlike dichotomy, which separates soul and spirit, dichotomy affirms the unity of our immaterial being in relationship with God. So yung dichotomy daw po is our selves consist of two parts. Ibig sabihin yung body and yung spirit na tawag dito, kung wala yung isa hindi rin mag-exist yung isa. So parang coexistence, parang coexist na kung tama po yung term natin na sinasabi po sa Genesis chapter 2 verse 7 na meron po tayong kaluluwa at meron tayong katawan. So first teaching po natin for today is man is both physical and spiritual. So ibig sabihin yung gaya nga po sa Genesis chapter 2 verse 7 na merong physical attribute yung tao. Ibig sabihin nga and then Lord God formed a man from the dust and the ground. So ayun po yung parang sinisimbolize niya po yung pagka-physical ng ating katawan and breathe into his nostrils the breath of life. So sabihin parang dito na po nanggaling yung spirito natin na kung saan yung physical part natin is binigyan ng buhay ng ating Panginoon. So ayun po yung spiritual natin or spiritual aspect ng tao. So the second teaching is the spirit lives on after death. Of course gaya nga po ng sabi ng ating Panginoon sa Kristo na kapag tinanggap po natin siya ay may buhay po tayo na eternal na buhay kasama siya. So ibig sabihin after natin mamatay, di ba, may merong walang hanggan na kamatayan, ay walang hanggan na pagdurusa o walang hanggan na buhay na kasama ng ating Panginoon sa Kristo. So third teaching po natin for today is God cares for both the body and the spirit. Of course, wag po natin pipiliin yung isa lang. Kailangan dalawa po yung pinapahalagaan po natin. Hindi ibig sabihin po na pipiliin mo na yung body or flesh is tuloy-tuloy ka na sa kasalanan. No. Pag pinili mo po yung dalawa, of course, yung sa body is pananatilihin mo pong okay yung katawan mo na makapag-serve palalo sa ating Panginoon. So ayun po yung meaning. And of course, sa spirit, hindi lang mag-focus ka doon tapos yung sarili mo napapabayaan mo na. Of course, we can do both, di ba? Para po ay tayo magkaroon ng efficiency and maximum na output sa pag-serve pa po lang kay ating Panginoon sa Kristo. Application is value eternity by investing in God's kingdom. Ibig sabihin, i-accept po natin truly ang ating Panginoon sa Kristo. And yung magiging epekto po nyon is mas lalo po tayong magpapakabait, mas lalo po natin susundan yung mga teachings niya. Of course, kapag in-apply po natin yan sa ating buhay,
papasaya po tayo, mapapalago pa po tayo sa ating Panginoon. Apply the whole gospel to the whole person and nourish both physical and the spiritual aspect of our being. So, ayun lang po ako si Godfrey Quezon and this is my devotion for today, March 17. Sana po ay marami kayong natutunan. Ayun lang po, and God bless.